Ilang mga nakabimbing trabaho ng Senado ang naaksyonan kasunod ng special session nito ngayong araw. Kabilang rin ang promotion ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines na hinamon ng isang miyembro ng minorya. Nakatutok si Mark Salazar. Sila ang 5 general ng Armed Forces of the Philippines o AFP na nabinbi ng promotion dahil sa magkasunod na kuditang naganap sa Senate leadership. Dahil sa special session ng Kongreso kanina, naihabol ang confirmation ng kanilang appointment to one rank higher. May we now proceed to consider the recommendation of the Committee on National Defense on the ad interim appointments of 5 generals and flag officer of the Armed Forces of the Philippines. I so move. Is there any objection? Hearing none, the consideration of the recommendation of the Committee on National Defense is in order. Kabilang sa mga nakumpirma kanina ang appointments ng 85 opisyal ng Department of Foreign Affairs. We support and interpose no objection to the confirmation of the appointments of 85 officials of the Department of Foreign Affairs. Mabilis ang naging proseso sa Commission on Appointments Plenary. Pero sa committee level, may humamon sa confirmation ng 5 general. Si Senador Rodante Marcoleta na nagpuntong hindi na pwedeng ma-reappoint ang mga general pagkatapos ng adjournment sinidye noong June 3. Ang argumento naman ng mga taga-mayorya, hindi apektado ng adjournment ng Kongreso ang Commission on Appointments bilang hiwalay na constitutional body. The Congress was sinidye adjourned but a special session was called upon, so it's being considered a continuation this proceeding. So if June 17 of this year is considered a continuation of the same congressional session, and this is not a new session. This is a clearly separate proceeding given that Congress adjourned sine die on June 3. This is very clear. We should not explain it any further. The Commission on Appointments is a different constitutional body than Congress itself kung tutuusin. Debatable yun. Kaya talagang pwedeng continuation. Sa dulo nasunod ang mayorya kaya naitawid ang promotion ng mga opisyal. Pagtungtong ng 3:00 ng hapon, nag-convene ulit ang mga senador para ipagpatuloy ang regular session. Kabilang sa mga tinalakay ang Magna Carta of Barangay Health Workers. Tumayo rin si Senador Bam Aquino para hilingin sa Committees on Justice at Basic Education na imbestigahan ang pagkamatay ng 2 atleta ng Ateneo. Samantala, inanunsyo naman ni Senador Erwin Tulfo na hindi pa nila ma-ratify ang Assistance to Individuals in Crisis Situations Bill o yung AICS dahil may mga counterpart sila sa House of Representatives na ayaw pumirma rito. Dapat ang pagbibigay ng AICS o ayuda ay wala ng kasamang politiko o siya mismo ang nagbibigay ng ayuda sa mga tao na ang pondo ay galing sa DSWD. Na sa totoo lamang po ay hindi naman po pera ito ng politiko, ito po ay pera ng taong bayan. Ito po yata, Ginoong Pangulo, ang hindi po natutuwa ang ating mga kasamahan sa bababang kapulungan. Nanawagan naman si Senate President Gatchalian sa mga kasamahan sa Senado na magsimulang muli at magkaisa sa paglilingkod. Maaaring magkaiba ang ating mga pananaw, ngunit iisa ang ating misyon, ipagtanggol ang batas at maglingkod sa bayan. Iisa ang ating layunin, alagaan ang kapakanan ng bawat Pilipino. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.